Ngayon, maglaan tayo ng oras upang simulan ng talaga ang pagdisenyo ng susunod na 10 taon ng iyong buhay. Mag-uumpisa tayo sa pagtatakda ng iyong mga layunin. Ang pagtatakda ng mga layunin ay isa sa pinakamahalagang kasanayan na dapat mong pag-aralan kung nais mong magdisenyo ng iyong kinabukasan. Bibigyan kita ng sapat na takdang aralin hindi lamang upang panatilihing abala ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay, kundi pati na rin upang tulungan kang lumikha ng uri ng buhay na maaaring pangarapin mong mabuhay ngunit hindi mo pinaniniwala ang posible. Kaya't simulan na natin ito. Mas maaga mong ipatupad ang disiplina, mas maaga mo ring masisiyahan ang mga resulta. Kapag nagsimula na ang mga resulta na dumating, maniwala sa akin, hindi mo na rin mapapansin ang hirap at disiplina na kinakailangan. Ngayon, kumuha ka ng isang piraso ng papel at sa tuktok nito isulat ang mga salitang, mahahabang layunin. Hihingin ko sa iyo ang ilang mga tanong, at gusto kong isulat mo ang mga sagot. Kung wala kang papel at pluma sa tabi, sumunod ka pa rin sa akin ngayon. Makipakinig ka lamang. Pagkatapos, makinig ka ulit kapag maaari mong isulat ang iyong mga ideya. Pagkatapos kong magtanong, na unang bahagi ng pagsasanay na ito, maaari mong itigil ang pagtutok at magtrabaho sa iyong mga sagot. Sige, simulan na natin ang pagsasanay na ito. Ang pangunahing tanong na iyong sasagutin ay, ano ang gusto ko sa susunod na 1 hanggang 10 taon? Gusto kong maglaan ka ng mga 12 hanggang 15 na minuto at gumawa ng listahan ng hindi kukulangan sa 50 bagay na nais mo sa susunod na 1 hanggang 10 taon. Ito ay mga pangmatagalang layunin. Upang tulungan kang magsimula sa iyong listahan, isaalang-alang ang mga sumusunod na tanong, ano ang gusto kong gawin? Ano ang gusto kong makita? Ano ang gusto kong maging? Ano ang gusto kong magkaroon? Saan ko gusto pumunta? At ano ang gusto kong ibahagi? Ngayon, gamit ang mga tanong na ito bilang panimula, sagutin ang pangunahing tanong, ano ang gusto ko sa susunod na 1 hanggang 10 taon? Tingnan kung gaano karaming bagay ang maaari mong isulat. Sa puntong ito, huwag mong paglaanan ng oras ang paglalarawan ng detalyado ng lahat ng iyong gusto. Ito ay oras para hayaan mong bumuhos ang iyong mga saloobin, magsulat ng mabilis, at mag-abbreviate. Halimbawa, kung isinulat mo lamang ang 380, alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi mo kailangang i-describe ang kulay at interior ng kotse. Gagawin mo yun mamaya sa pagsasanay na ito. Gusto ko na ngayon na ikaw ay mag-abbreviate at magsulat ng mabilis. Gawin mo ang listahan na haba kung gaano mo ito kakayang gawin. Subukan mong isulat ang hindi kukulangan sa 50 mga bagay, 50 mga bagay na gusto mo sa loob ng susunod na 1 hanggang 10 taon. Ito ay mga pangmatagalang layunin. Maglaan ng mga 12 hanggang 15 na minuto para dito. Pagkatapos mong makumplito ang iyong listahan, handa ka na para sa susunod na bahagi ng pagsasanay. Pag-aralan mo ang iyong listahan, at sa tabi ng mga bagay na tingin mo ay magagawa o mabibili mo 1 taon mula ngayon, isulat ang bilang na 1. Sa tabi ng mga bagay na tingin mo ay 3 taon bago maabot, isulat ang 3. Sa tabi ng mga bagay na tingin mo ay 5 taon bago matupad, isulat ang 5. At sa tabi ng mga bagay na tingin mo ay 10 taon bago matupad, isulat ang 10. Pag-aralan mo ang listahan na ito ngayon sa abot ng iyong kakayahan at sabihin, parang ito ay aabutin ako ng 1 taon, o 3 taon, o 5 taon, o 10 taon. Maaaring may malalaking layunin sa labas ng 10 taon mula ngayon. Kapag natapos mo na ang bahaging ito ng pagsasanay, maaaring dumating ka sa konklusyon na kailangan mo ng mas maraming mga layunin na 3 taon at mas kaunti sa 1.5 taon, halimbawa, o na kailangan mo ng mas maraming mga layunin sa 10 taon. Makikita mo, habang ikaw ay nagtatrabaho sa isang layunin, dapat kang may ibang bagay na nasa mga hakbang sa pagpaplano. Kung wala, ang nangyari sa ilang unang astronauts ng Apollo ay maaaring mangyari sa iyo. Pagkatapos nilang bumalik mula sa buwan, ilan sa mga astronaut na iyon ay nakaranas ng malalim na mga suliranin sa psikolohiya at emosyon. At ang dahilan para dito, bakit pagkatapos mong makapunta sa buwan, saan ka pupunta ngayon? Iyon ay tila ang wakas, ang dulo. Ang ginawa ng mga sumunod na astronaut ay tiyakin na mayroon silang mga malalaking proyekto na nakalinya pagkatapos nilang bumalik mula sa biyahe sa buwan.
Ang paraan ng pag-enjoy mo ng buhay ay ang pagtapos ng isang layunin at agad na magsimula sa susunod. Huwag kang manatili ng sobrang tagal sa mesa ng tagumpay. Ang tanging paraan upang mag-enjoy ng isa pang pagkain ay ang magutom. Isa pang bagay na dapat mong suriin sa iyong listahan ay kung kasama mo ang mga layunin para sa bawat isa sa tatlong mahalagang kategorya na ito. Una, tiyakin mong nalista mo ang iyong mga layunin sa ekonomiya, iyong mga layunin para sa kita, tubo, at produktibidad. Pangalawa, siguruhing kasama sa iyong listahan ang mga materyal na bagay na gusto mo, mga bagay na tangible tulad ng bahay, kotse, bangka, mga kasangkapan sa bahay, o alahas. Huwag magbigay ng maling importansya sa mga bagay, ngunit mahalaga sila. Pangatlo, dapat mong isama sa iyong listahan ang mga layunin para sa personal na pag-unlad. Isulat lahat ng iyong mga layuning pang-personal na pag-unlad, ang mga layunin mong maging mas physically fit, magbawas ng timbang, maging mas desidido, maging mas epektibong pinuno, maging mas mahusay na tagapag-usap, o matuto ng ibang wika. Siyempre, may iba pang uri ng mga layunin na dapat isaalang-alang, mga layunin para sa pamilya, panlipunan, at pamumuhay. Medyo mabigat ang takdang gawain na ito, ngunit tandaan, kung gagawin mo o hindi ang iyong takdang gawain, ito ay makikita hindi lamang sa pamilihan kundi pati na rin sa silid-aralan. Pagkatapos mong matukoy kung aling mga layunin mo ang 1, 3, 5, at 10 taon, at pagkatapos mong tiyakin na kasama sa iyong listahan ang mga layunin pang ekonomiya, mga bagay, at mga layunin para sa personal na pag-unlad, gusto kong bumalik ka sa listahang ito muli. Ngayon, pumili ng 4 na pinakamahalagang layunin sa 1 taon, 4 na pinakamahalagang layunin sa 3 taon, 4 na pinakamahalagang layunin sa 5 taon, at 4 na pinakamahalagang layunin sa 10 taon. Ang mga 16 na layuning ito ay magbibigay sa iyo ng sapat na trabaho. Sa ngayon, kumuha ng karagdagang papel, at sa maikling talata, ilarawan ang bawat layunin, gaano kataas, gaano katagal, gaano karami, gaano kalaki, anong modelo, anong kulay, halimbawa. Sabihin din kung bakit ito mahalaga sa iyo. Ito ay isang proseso kung saan ikaw ay nagpapaliwanag o nagpapaliwanag sa iyong sarili kung bakit ito mahalaga. Karaniwan, naglalagay ka ng kalahating pagsisikap lamang dito. Ang gusto mo ay isang malakas na motivador, ngunit ang dahilan kung bakit mo ito gusto ay isang mas malakas na motivador pa. May posibilidad na makita mo na ang ilan sa iyong mga layunin na inakala mo una ay mahalaga ay hindi pala. Gawa ng pag-iisip, pagpapaganda, at pag-aayos. Ang punto ay, sa ngayon, subukan mong magkaroon ng mga 4 na layunin sa 1 taon, 3 taon, 5 taon, at 10 taon na tunay mong pinaniniwalaan, na nagbibigay inspirasyon sa iyo, at na napatunayan mo sa iyong sarili. Kapag ang mga layunin na ito at ang mga dahilan kung bakit mo nais makuha ang mga ito ay bawat malinaw na iniuugnay sa isang maikling talata, ilipat ang impormasyong ito sa isang journal o anumang uri ng notebook na madaling dalhin at madalas mong tignan. Mahalaga na maglaan ka ng oras bawat linggo upang suriin ang lahat ng iyong mga layunin, ayusin ang mga ito, baguhin, i-restructure, magdagdag ng mga layunin, o wasakin ang buong listahan at magsimula muli. Ang pagtatakda ng mga layunin ay hindi isang bagay na ginagawa mo lamang minsan, ito ay isang patuloy na proseso. Bukod dito, kailangan mong palaging suriin ang iyong progreso patungo sa iyong mga layunin. Hindi mo nais na maging masyadong nahuhuli o, lalong masama, mawala ang tanawin mo sa iyong mga mahalagang layunin. Ngayon, kasing halaga ng iyong mga pangmatagalang layunin ang iyong mga pangmadlang layunin, ang mga layunin mo para bukas, susunod na linggo, susunod na buwan, 6 na buwan mula ngayon. Ito ay mga layuning maaari mong matupad sa loob ng susunod na taon, sa malapit na hinaharap. Tinatawag natin ang mga layuning ito na mga tagapagpalakas ng kumpiyansa. Kapag pinagsikapan mo, nagpuyat ka, at nagtagumpay sa mga maliliit na bagay na ito, nagpapalakas ito ng iyong kumpiyansa na harapin ang iyong mga pangmatagalang layunin. Isulat sa iyong notebook o journal ang lahat ng mga maliit na bagay na gusto mong magkaroon o matupad sa susunod na taon. Paano mo ayusin ang listahang ito ay nasa sa iyo. Maaaring gusto mong hatiin ito kada linggo o kada buwan. Ayusin ito sa anumang paraan na gumagana para sa iyo.
Bahagi ng kasiyahan ng pagkakaroon ng listahan ay ang pagiging makapag-check ng isang bagay bilang natamo o natapos. Bawat linggo, subukan mong check-in ang hindi bababa sa isa sa iyong listahan ng mga layuning pangmadla. At kapag nakakapag-check ka ng isang mahalagang bagay, isang bagay sa iyong listahan ng pangmatagalang layunin, ipagdiwang. Gawing masaya ang pagkapanalo. Batiin ang iyong sarili. Napakahalaga na ipagdiwang ang progreso. Nagmumula tayo sa dalawang karanasan, isa ay ang kasiyahan ng pagkapanalo, at ang isa pa ay ang kirot ng pagkatalo. Ibig sabihin nito, gawing masakit ang pagkatalo. Ilagay ito sa iyong sarili. Kung naglagay ka ng isang bagay, nagpapakipot, hindi mo na ipagtagumpayan, ilagay ito sa iyong sarili, at makipag-ugnayan sa mga taong tutulong sa larangang ito. Hey, huwag sumali sa isang madaling kumpanya, pumunta kung saan mataas ang mga inaasahan, kung saan mataas ang pressure na mag-perform. Ito ang paraan kung paano tayo lumalago. Tiyak ako na bahagi ng dahilan kung bakit hinahayaan ng mga tao ang pag-set ng mga layunin na mawala ay dahil ito ay maraming trabaho. Tulad ng sinabi ko, palaging babalik-balikan mo ang iyong mga listahan ng mga layuning pangmadla at pangmatagalan, iniuugnay sila, pinapabuti, binabalangkas muli, itinatag ang mga iba't ibang prioridad, nagdadagdag ng mga bagong layunin, marahil ay tinatanggal ang iba. Kakaiba na karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho ng gusto sa kanilang mga trabaho, ngunit hindi sila nagtatrabaho ng gusto sa kanilang mga hinaharap, hinahayaan nilang mawala ito. May ilang tao na namumuhay ng kahit nakatamtaman lamang na buhay na sa pagtatapos ng araw, hindi nila alam kung nananalo ba sila o natatalo, dumaraan lang sila sa buhay na may krus ang kanilang mga daliri. Alam ko na karamihan ng tao ay hindi gumagawa ng tiyak na plano, ngunit huwag mong hayaang ikaw ay isa doon. Ang sinasabi ng lalaki, nagtatrabaho ka kung saan ako nagtatrabaho, pero pag uwi mo, huli na. Kailangan mong kumain, manood ng kaunti sa TV, at matulog. Hindi ka pwedeng umupo sa kalahati ng gabi at magplano. At ito ay ang lalaking nahuhuli sa kanyang bayarin sa kotse. Siya ay isang mabuting manggagawa, masipag, tapat. Pero natuklasan ko na maaari kang maging tapat at masipag sa buong iyong buhay at sa wakas ay mabaliw, mapahiya. Kailangan mong maging mas magaling kaysa sa isang mabuting manggagawa, dapat kang maging isang mabuting planner, isang mahusay na tagapagset ng mga layunin. Narinig mo na ang lumang kasabihan, ang mga taong hindi nagplaplano ay nagplaplano ng kabiguan. Ito ay totoo, kaya't magtrabaho sa iyong mga plano. Sa paglalagay sa iyong sarili sa mga pinakamataas na porsyento na ginagamit ang kapangyarihang ito para sa kanilang sarili, ang pagsulat ng iyong mga layunin ay nagpapakita rin na seryoso ka. At upang guminhawa, kailangan mong maging seryoso. Hindi mo kailangang maging malungkot, ngunit kailangan mong maging seryoso. Lahat ay umaasa na magiging mas maganda ang mga bagay, ngunit tandaan, ang hinaharap ay hindi gumaganda sa pamamagitan ng pag-asa, ito ay gumaganda sa pamamagitan ng plano. At ang pag-asa, kung hindi tinutulungan ng malinaw na mga plano, sa huli ay maaaring maging isang sakit. May isang kasabihan sa Biblia na nagsasabing, ang pag-asa na labis na pinatagal ay nagpapalungkot sa puso. Ito ay isang sakit. Noon, ako ay may sakit na kilala bilang passive hope, ito ay masama. At may isa pang mas masama, at ito ay tinatawag na masayang pag-asa. Ito ay tunay na masama. Ang lalaki ay nasa 50 na taon na, at walang pera, at siya ay nakangiti pa rin. Iyan ay masama. Kaya maging seryoso, gumawa ng mga plano, isulat ang mga ito sa papel. Ang aking mungkahi, mula sa karanasan. May isang parirala mula sa Biblia na nagsasabing, kung walang mga pangarap at pangitain, tayo ay mamamatay. Gaano nga ba katwiran ito? Ang mga tao ay may natatanging kakayahan na mangarap, magpantasya, maghanap ng isang bagay, maging isang bagay. Kung wala nito, ang buhay ay hindi buhay. Kailangan natin ng mga pangarap at huwag tayong susuko sa ating mga pangarap. Nais kong ibahagi sa iyo ang ilang karagdagang mga obserbasyon na aking napansin sa pagtatakda ng mga layunin. Maunawaan na ang iyong mga layunin, anuman ang mga ito, ay nakaaapekto sa iyo sa buong araw. Ang iyong mga layunin ay nakaaapekto sa iyong paghawak, sa iyong pag-uugali, kung paano ka pakiramdam. Ang iyong mga layunin ay nakaaapekto sa iyong pagmumukha, sa iyong pagsuot, sa iyong paglakad, sa iyong pananalita.
Sa buong araw, araw-araw, ang iyong personalidad, usapan, aktibidad, lahat ay naaapektuhan ng iyong mga layunin. Isang beses ko itinanong sa isang tao, ano ang mga layunin mo para sa buwang ito? At sinabi niya, kung maaari ko lang makakuha ng sapat na pera para mabayaran ang mga nakakainis na utang na ito. Iyon ang kanyang layunin. Hey, hindi ko sinasabing hindi ito isang layunin, ito ay isa. Ngunit ito ay isang napakasamang layunin. Tiyak na hindi ito nakakapag-inspire. Hindi ka magtatalon sa kama sa Lunes ng umaga at sasabihin, oh, iba na naman ang pagkakataon na kumayod upang mabayaran ang mga nakakainis na utang na ito. Ang punto ay dapat maging masaya ang mga layunin. Dapat itong malaki, hamon, nakakabigay ng gantimpala. Dapat itong nagpapalaki sa iyo. Tandaan din na ang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng layunin ay hindi lamang upang makamit ang layunin. Ang pangunahing dahilan para sa pagtatakda ng mga layunin ay upang pilitin ang iyong sarili na maging ang tao na kinakailangan upang makamit ang mga ito. Sa ibang salita, ang pag-abot sa layunin ay pangalawang mahalaga. Ang mas mahalaga ay kung ano ang iyong magiging sa pagtutungo dito. Ang pinakamahalagang halaga sa pagiging isang milyonaryo, halimbawa, ay hindi ang $1,000,000. Ang pinakamahalaga ay ang mga kasanayan, kaalaman, disiplina, at liderato na iyong natamo sa pagiging isang milyonaryo. Ito ay ang karanasan na iyong natamo sa pagpaplano, pag-unlad, estratehiya. Ito ay iba pang mga katangian na iyong natamo, tulad ng tapang, pagkamapit, at lakas ng loob. Upang mangakit ng $1,000,000, maaari mong mawala ang lahat ng iyong natamo, ngunit hindi mo maaaring mawala ang mga kasanayan, kaalaman, at karanasan na iyong natamo. Mas mahusay pa sa pagkakaroon ay ang pagiging. Narito ang isang napakahalagang tanong na mahalaga na maglaan ng oras sa pagsagot. Anong klaseng tao ako dapat maging upang makamit ang lahat ng nais ko? Isulat ang ilang mga saloobin ukol dito. Isulat ang ilang mga kasanayan na dapat mong pagbutihin, halimbawa, at ilan sa mga bagay na dapat mong matutunan. Ilagay lang ng kaunting oras sa pagsusulat ng ilang pangungusap dito. Anong klaseng tao ako dapat maging upang makamit ang lahat ng nais ko? Ang sagot dito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga layunin para sa personal na pag-unlad. Tandaan na ang kita ay hindi lampas sa personal na pag-unlad. Lahat tayo ay dapat magawa ng ganitong uri ng pagsusuri sa sarili. Kailangan kong tingnan ang aking sariling buhay at sabihin, eto ang aking nais. Ngunit handa ba akong maging ang uri ng tao na kinakailangan upang makamit ang aking nais? Kung tamad ako, kung ayaw kong mag-aral, magbasa, mag-aral, at lumago upang maging ganitong uri ng tao, hindi ko maaakit ang aking nais. Ngayon, o kaya kailangan kong baguhin ang aking mga nais o kailangan kong baguhin ang aking sarili. Narito ang ilang mga pangunahing punto na nais kong ibahagi sa iyo tungkol sa mga layunin at pagdisenyo ng iyong hinaharap. Una, kung sa ngayon ay hindi mo nararamdaman na handa ka ng makamit ang lahat ng iyong nais, tandaan lamang, ang iyong kakayahan ay magiging sapat upang tugunan ang iyong malalakas na pangarap. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng proseso ng pagtatakda ng mga layunin na aming binanggit. Kapag mas inilalatag mo ang oras sa ganito, mas maraming mga ideya ang iyong mabubuo tungkol sa kung paano ka maaaring magbago, kung paano ka maaaring lumago. Hindi na ako katulad ng taong nakilala ko si Ginoong Show of 25 taon na ang nakakaraan. Hindi na ako ang taong iyon, nagbago na ako. Wala kang magagawa tungkol sa nakaraan, ngunit marami kang magagawa tungkol sa iyong hinaharap. Hindi mo kailangang maging pareho ng tao kakahapon, maaari kang magbago sa iyong buhay, ganap na kakaibang mga pagbabago, sa maikling panahon. Maaari kang magbago ng mga bagay na hindi mo man lang maisip ngayon kung bibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon. Ang iyong mga kakayahan ay magiging sapat, mayroon kang hindi pa napapakinabangan na mga talento at potensyal na hindi mo pa nagagamit, at habang lumilipas ang panahon, mas lalim at mas lalim kang makakarating. Ang una mong malalaman, magagawa mo ang mga bagay na hindi mo inaasahan na magagawa mo. Magagawa mo ang mga bagay na hindi mo inaasahan na kayang hanapan, magkakaroon ka ng mga ideyang hindi mo pa nararanasan noon. Lahat ng ito ay sinimulan ng proseso ng pagtatakda ng mga layunin. Kapag alam mo ang iyong nais at labis kang naghahangad dito, ang mga sagot ay darating sa iyo. Hindi ko masasabi sa iyo kung bakit gumagana ito, ang alam ko lamang ay gumagana ito.
Bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na maging lahat ng pwede mong maging at makamit ang lahat ng pwede mong makamit. Pahintulutan mo akong magbigay sa iyo ng isang pilosopiya mula sa Biblia na nagtuturo kung paano makakuha ng anuman ang nais mo. Narito ang sinasabi nito, itanong. Iyan lang, itanong. Sa lahat ng mahahalagang kasanayan na dapat matutunan sa buhay, tiyakin mong isama ang kasanayan sa pagtatanong. Ano ang ibig sabihin ng itanong? Ang itanong ay nangangahulugan ng, ano ang iyong nais? At ang buong formula ay nakapagtataka, ito ay nagsasabi, itanong, at tatanggapin mo. Hey, dapat nating tingnan yan. Sinasabi ng tao, oo, pero nagtatrabaho ka kung saan ako nagtatrabaho, pero sa oras na pagod ka na umuwi, gabi na, kailangan mong kumain, manood ng kaunti sa TV, at matulog. Hindi ka pwedeng gumising sa kalagitnaan ng gabi at magtanong, at ang taong ito ay nahuhuli sa kanyang mga bayarin. Siya ay isang mabuting manggagawa, masipag, tapat, ngunit kailangan mong gawin ng mas mahusay kaysa sa magtrabaho ng husto at maging tapat sa buong iyong buhay. Magiging wala kang pera at mapapahiya ka. Kailangan mong maging mas mahusay kaysa sa isang mabuting manggagawa, dapat kang maging isang mahusay na tagatanong. Pahintulutan mo akong magbigay sa iyo ng ilang mahahalagang punto tungkol dito, ang pagtatanong at pagtanggap, pagtatakda ng mga layunin, at pagtatanong sa buhay. Narito ang bahagi ng pilosopiya na tumulong sa akin na magbago. Una, ang pagtatanong ang nag-uumpisa ng proseso ng pagtanggap. Ang aim ay parang pagpindot ng isang button, at nagsisimula ang lahat ng mga mekanismo, mental at emosyonal na mekanismo. Hindi ko nga alam kung paano ito gumagana, ngunit alam ko na gumagana ito. May mga bagay na hindi mo kailangang malaman kung paano ito gumagana, basta gumagana ito. May mga taong palaging nag-aaral ng mga ugat, ang iba naman ay nangongolekta ng bunga. Lahat ay nakadepende sa kung saan dulo mo gusto sumali. Kaya, ang pagtatanong ang simula ng pagtanggap. Pangalawa, ang pagtanggap ay hindi ang problema. Hindi mo kailangang magtrabaho para sa pagtanggap, ito ay automatiko. Kaya, kung ang pagtanggap ay hindi ang problema, ano ang problema? Ito ay ang pagkukulang sa pagtatanong. Sinasabi ng tao, nakikita ko na ngayon. Gumising ako araw-araw ngayong taon at pinagsikapan ko, pero wala sa bahay ko ang listahan ng mga nais ko sa aking buhay. Makikita mo ba? Magaling na manggagawa, pero mahina sa pagtatanong. Pangatlo, ang pagtanggap ay tulad ng karagatan, marami ito, lalo na sa bansang ito. Tulad ng isang karagatan dito. Dito, ang tagumpay ay hindi kulang, hindi ito isinasakripisyo kaya't kapag humarap ka sa bintana, wala na ito. Hindi. Kung totoo yun, ano ang problema? Ang problema ay may ilang tao ang pumupunta sa karagatan na may kotsarang tinidor. Nakakaintindi ka ba? Isang kotsarang tinidor. Kaya ang ipinapayo ko sa iyo sa harap ng laki ng karagatan ay ipagpalit mo ang iyong kotsarang tinidor sa hindi bababa sa isang timba, at mas magmumukha kang mabuti sa harap ng karagatan na may timba. Hindi ka pagtatawanan ng mga bata. Ngayon, narito ang isa pang bagay na dapat tandaan tungkol sa pagtatanong, may dalawang paraan para magtanong. Ang isa ay magtanong ng may katalinuhan. Hindi sinabi na magtanong ng matalino, ngunit sigurado akong ito ang ibig sabihin nito. Huwag magbulol, wala kang makuha sa pagbulol. Maging malinaw, maging tiyak. Ang pagtatanong ng may katalinuhan ay ibig sabihin ay kung gaano kataas, gaano katagal, gaano karami, kailan, anong laki, anong modelo, anong kulay. Ilarawan ang iyong nais. Tiyakin ito. Tandaan, ang mga layunin na mabuti ang definisyon ay parang mga magnet, habang mas maigi mong ito'y iniuugnay, mas malakas silang humila. At bigyan ng layunin ang iyong mga layunin. Sagutin ang dalawang tanong, ano ang nais ko? Ito ang bagay. At ang pangalawang tanong, bakit? Ito ang layunin. Mas malakas ang layunin kaysa sa bagay. Ang iyong nais ay makapangyarihan, at ito ay hihilahin. Ngunit ang layunin ng iyong nais ay mas makapangyarihan. Narito ang pangalawang paraan ng pagtatanong, magtanong ng may pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang bahagi ng pagiging bata. Ibig sabihin nito ay maniwala ka na makakakuha ka ng iyong nais, tulad ng isang bata, hindi isang adulto. Maraming adulto ang sobrang mapagtataka, nawalan sila ng kagiliw-giliw na pananampalataya at tiwala ng isang batang masayahin.
Huwag mong hayaang mangyari sa iyo yun. Maniwala, magkaroon ng pananampalataya sa iyong sarili at sa iyong mga layunin, at maging masigla tulad ng isang bata. Ang masiglang pagkabata, walang tatalo dito. Iniisip ng mga bata na kaya nilang gawin ang lahat. Gaano kahalaga, kinaiinisan nilang matulog sa gabi at hindi makapaghintay na magising. Upang bumangon sa umaga, pagyamanin ang ganitong klaseng kasiglaan sa iyong buhay at sa iyong mga layunin, at maging mausisa tulad ng isang bata. Ang mga bata ay maaaring magtanong ng libu-libong tanong, justo kapag inaakala mong tapos na sila, may 1,000 tanong pa silang ihahain. Dadalhin kanila sa hangganan, ngunit ito ay talagang isang katangian, magkaroon ng maraming pagkausisa, tanong, ito ang paraan kung paano ka natututo. Isang karagdagang kapakinabangan ng pagtatakda ng mga layunin ay kung paano ito nakakaapekto sa iyong kakayahan na pamahalaan ng epektibo ang iyong oras. Ito ay hindi maliit na bagay. Pag-aaralan natin ang pamamahala ng oras ng detalyado sa susunod na sesyon, ngunit ngayon, habang tayo ay nag-uusap tungkol sa mga layunin, gusto kong ibahagi ang ilang paraan kung paano ang iyong paggamit ng oras ay naaapektuhan o nakakaapekto sa paggamit ng iyong mga layunin. Kailanman bang naisip mo na kung wala kang malinaw na nakasulat na mga layunin, hindi mo na kailangang isaalang-alang ang pamamahala ng iyong oras? Ang mga pangangailangan sa oras ay nagmumula sa mga layunin na mahusay na nakadefine. Hindi maaaring maging kritikal ang oras kung hindi pa nakadefine ang mga layunin. Ngayon, maaaring isa ka sa mga bihirang swerteng individual na maaaring itaguyod ang lahat ng kanilang mga layunin at layunin ng malinaw sa kanilang isipan at kumilos mula doon, ngunit hindi ako magpapakahirap. Isulat ang iyong mga layunin at itakda ng maingat ang mga prioridad. Sa ibang pagkakataon, ang mga prioridad ay tinutukoy ng panahon. Para sa isang magsasaka sa panahon ng tagsibol, ang panahon ang nagdidikta ng kanyang pinakamahalagang mga gawain. Sa panahon ng tagsibol, kailangang magtrabaho ng walang tigil ang isang magsasaka, mag-aksaya ng langis sa madaling araw, at panatilihin ang mga kagamitan na gumagana dahil mayroon lamang siyang maliit na window ng oras para sa pagtatanim ng kanyang mga pananim. Isa sa mga kahirapan ng pamumuhay sa isang industrialisadong lipunan ay ang pagkawala ng pakiramdam sa mga panahon, kailan dapat patakbuhin, kailan dapat bumagal, kailan dapat magamit. Madaling magpatuloy mula sa alas 9 hanggang alas 5 taon-taon at mawala ng natural na pakiramdam ng mga prioridad at angkop na panahon. Huwag hayaang maghalo lang ang isang taon sa susunod. Ingatan ang iyong sariling mga panahon, baka mawala ang pagkatonto sa mga halaga at nilalaman. Bahagi ng pagtatakda ng mga prioridad ay pag-aaral na maghiwalay ng mga pangunahing gawain mula sa mga mabababang gawain. Ito ay isang buong kasanayan sa sarili, ngunit kapag natutunan mo ito, magbabayad ito ng mga dividendong hindi mo aakalaing makakamtan. Kaya, matuto na maglagay ng lahat sa iyong mga isipan para maingat na timbangin bago mo gastusin ang oras o pera. At narito ang isang magandang tanong na laging itanong, ito ba ay pangunahin o pangalawa? Sa pamamagitan ng pagtatanong ng tanong na iyon, babawasan mo ang kahangahangang natural na kagustuhan na gastusin ang pangunahing oras sa mga mabababang bagay. Sa pagsasanay sa pagbebenta, itinuturo sa atin na ang pangunahing oras ay ang oras na ginugol sa harap ng. Ang pagkakataon, bagaman maliit na oras lamang, ay ang oras na ginugol sa pagtungo sa pagkakataon. Kung hindi ka maingat, mas magugugol mo ang mas maraming oras sa pagtungo kaysa mismong naroon. Kaya sa larangan ng pagbebenta, tinuturuan namin, huwag ka munang pumunta sa ibang lugar hanggat hindi ka pa nakakarating sa kabilang kalye. Hindi ba't mabuti na gawin ang pagsusuri kung ikaw ay nasa pagbebenta at tanungin ang iyong sarili, gaano karaming oras ang aking ginugol sa pagkakataon, at gaano karaming oras sa pagtungo rito, sa mga pangunahin at mababang bagay. Anong galing na disiplina ang pagsasanay na ito? Ito rin ay nagpapahiwatig, huwag mag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Madaling magkamali sa pagkakaroon ng tamang halaga. Ang isang tao ay naglaan ng 3 oras sa panunood ng telebisyon at tanging 30 minuto lamang sa paglalaro kasama ang kanyang mga anak. Marahil may mali na doon, di ba? Ito rin ay nagpapahiwatig, huwag gumastos ng malaking pera sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Kung mas marami kang ginagastos sa candy kaysa sa audio cassette tulad nito o mga aklat, iyon ay kamangmangan, tama ba?
Narito ang isang magandang tip sa pag-abot ng mga layunin, huwag hayaang ang paggalaw ay isang tagumpay. Posible kang maging abala buong araw, uuwi ng pagod, at doon mo lang marirealize na napakaliit lang ng produktibong mga gawain mo sa pag-abot ng iyong mga layunin. Huwag magpadaya sa pagiging abala. Sinabi ng isang tao, buong araw akong nagpagod. Talagang pinaghirapan ko ang oras at pagsisikap. Pero narito ang pangunahing tanong, ano ang ginagawa? Hindi ang pagiging abala buong araw ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang kung ano ang ginagawa mo. Ang mahalaga. Isa pang mahalagang bagay ay ang konsentrasyon. Ito ay isa sa mga bagay na mahirap, lalo na sa isang lipunan kung saan maraming mga tinig ang humihingi ng atensyon, ang mga tinig sa telebisyon, radyo, pamilya, kaibigan, sa lipunan, sa negosyo, advertising, at mga komersyal. Hindi ba nakakagulat? Kahit patayin mo ang telebisyon, patuloy pa rin ang mga komersyal. Paano mo sila mapipigilan sa iyong isip? Ito ang hamon na dapat mong masupo. Ang pinakamahusay na paggamit ng oras ay nagmumula sa paglalagay ng sapat na halaga dito, at ang konsentrasyon ay nangangahulugang seryosong kinakaharap ang hamon na iyon. Ito ay tinatawag na maingat na pamumuhunan para sa pinakamahusay na mga resulta. Konsentrasyon, sasabihin sa iyo ng mga sikat sa sports ang presyo ng hindi pagkakonsentrar. Isang maliit na pagkakamali sa konsentrasyon, at ikaw ay mapapag-iwanan, at marahil ay mawawala ang unang pwesto, at marahil pati na rin ang malaking halaga ng pera. Kaya, sa pagsusulat ng sulat, concentrado. Sa pagtatawag, pakikipag-usap, pagsubok na malutas ang isang suliranin, concentrado. Hindi mo akalain ang epekto nito sa iyong buhay. Ngayon, may panahon para payagan ang iyong isipang maglakbay, ngunit ito ay oras na tukuyin mo ng eksaktong para sa layuning iyon. Sa takdang oras na iyon, maaari kang maglakad sa tabing dagat o mag-drive papuntang bundok malayo sa negosyo. Pabayaan ang hangin na hamampas at ang iyong isip ay lumipad. Mangarap ka, ito ay malusog, ngunit gawin ito sa oras na itinakda mo. Sa lahat ng iba pang mga gawain, concentrado. Isa pang aspeto ng pamamahala sa mga layunin at oras ay ang patuloy na pagsusuri. Wala kang paraan para manatiling nasa tamang landas sa iyong mga prioridad kung wala ito. Kung ito man ay mga layunin sa negosyo, personal na mga layunin, pamilya, o mga layunin sa pamumuhunan, lahat sila ay dapat suriin upang malaman kung ikaw ay nasa tamang landas, at ito ay isa pang dahilan upang isulat ang mga ito. Ang maingat na pagtatakda ng mga layunin ay maaaring maging sagot sa pamamahala ng oras na iyong hinahanap. Ang mga layunin, na maayos na tinukoy at maayos na iniulat at pinag-isipan, ay nagpapakita sa atin ng maingat na pagtingin sa oras na ating mayroon at kung paano ito gamitin ng husto upang gawing katotohanan ang lahat ng ating mga pangarap. Ang mga sagot sa paggawa ng mas mabuti ay nagmumula sa pangangailangan na gawin ang mas mabuti. Tiyak na ikaw ay magugulat sa mga ideya na maaari mong maisip para sa paggamit ng iyong oras kapag ang mga layunin ay nagbibigay sa iyo ng pinakamataas na inspirasyon.